amo pag-start kami mingon mi og bismillah sa ibig sabihin sa ngalan ni Allah. Bismillah. Una ang pakay na to. Magsagod ba na akong Bisaya og kuan ha? Tagalog. Pwede naman Tagalog sir, mga kuwan. Ha? Pwede naman Tagalog. Tagalog. Kasi kay matagal ako sa kuan. Kaya mga followers ba? Oh, Tagalog na lang. Tagalog. Alhamdulillah. Una, nagpapasalamat kami kay Allah na pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na makinig lamang kung ano ang Islam at magtatanong kung mayroong hindi maintindihan at hindi kayo naniniwala, mas maganda magtanong. Ganito. Diretso-diretsuhan na lang ba? Wala nang paikot-ikot ano? Tungkol sa religion. Ang pag-usapan natin tungkol sa religion. Importante po bang reliyon? Hindi. Ikaw, madam, importante po bang reliyon o hindi? Sa palagay mo? Ang importante, ang kuan. Di ba? Ang kuan god, walay religion daw makaluwas. Muna ito Ang narinig. pagtuod jud, ang imod yung kuan jud sa Oh, taas. Ang Good. faith jud nato. good. Pag sinabi mong religion di makaluwas, pag mayroong nagsabi, you're not on the only one. Many people na narinig ko na ganyan ang kanilang pananalita. Mm. Religion ay hindi makakaligtas. Pero kung tatanungin natin sila, ano ba ang ibig sabihin ng religion? Diba? Para bang sinasabi nga, ay damit hindi problema, hindi makatulong yung damit eh. Ano bang damit silbi sa katawan ng tao? Alang naman sabi mo, walang silbi ang damit. Huwag kang magdamit, maglakad. Na. Di ba? So, alam natin kung ang bagay na tinatanggap natin at saka nireject natin, dapat alamin natin. Di ba? Either you accept, or you receive, or you reject, you must know it. Otherwise, magsisisi bandang huli, I rejected it. Sana hindi ko na lang tinanggihan. Ganito, kung interpretasyon po ng relihiyon, ibig sabihin religion, alaman mo natin kung ano ang relihiyon. Religion, according to dictionary na encyclopedia, religion is a way of life. System. Worshipping God or gods. Fearing God. Of course, pag sabi mong worshipping to God, there is faith on it. Okay, faith. Kasi you cannot worship without faith. So, you must have faith. So, pag sabi nga natin na ang religion ay hindi importante or hindi makaligtas, una, payag ka pala na wala kang sistema sa buhay. Eh, paano kung walang sistema sa buhay? Magsuot ka ng damit, baliktad. Magsuot ka ng sapatos, baliktad, walang kaso. Kaya walang sistema eh. Left or right, whatsoever. Okay lang. So manalita ang isang tao, walang disiplina dahil walang sistema. Kasi kung may sistema ka, manalita tayo, dapat mayroong way of respect, honor, mananalita. Pero may mga tao ang magsalita na talagang ang dila ay grabe. Ha? Nag-PI, kung anong PI, maririnig mo. Dahil walang sistema sa buhay. Ang relihiyon is pagsamba sa Diyos. So pagsamba, yan ang kahulugan ng relihiyon. Ha? Kasi mayroong nagsabi na ang relihiyon hindi importante o hindi makaligtas. Eh, kung ganun, wala kang Diyos. Ay, mayroong Diyos ako. Ay, ibig sabihin, mayroong kang religion. Nangailangan ka ng religion. Kasi, system, way of life, supposing, ang kapatid, hindi pwedeng mag-asawa ang kapatid. Dahil sa sistema natin sinusunod ngayon. Eh, kung walang sistema, pwede siya mag-asawa sa kapatid niya. Dahil walang sistema eh. May sistema tayo, rules na sinusunod. Okay. Ang relihiyon, ang ibig sabihin ng relihiyon, pagsamba sa nag-iisang Diyos, pagsunod sa kanyang katuruan. Sabihin man nila, hindi importante, hindi makaligtas. Hindi po ba makaligtas pagsunod sa Diyos? Ha? Kung sabihin ng Diyos, Panginoon na huwag niyong gawin ito, gawin yan, bawal yan. Kung susundin natin, hindi ba yan makakaligtas? Ay makakaligtas eh. Kung sundin natin. Dahil naniniwala tayo sa imperno at apoy. Apoy o paraiso at apoy. Ganito. Kung tama ang Christianity, Katoliko po kayo? Kung tama ang Christianity, Katoliko, tama ang Katoliko, mali ang Islam. Kung tama naman ang Islam, mali ang Katoliko. Kaya very impossible, itong dalawa tama. Lahat. Di ba? Isa lang ang Diyos natin eh. Sinasamba natin, isa lang eh. Kami naniniwala.
nga ang Diyos ninyo, Diyos ni Adan, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, yun din ang Diyos ninyo. Di ba? Ang Diyos ni Adan, ang Diyos ni Jacob, yun ang Diyos ninyo. Yun din ang Diyos namin. Ha? So, ibig sabihin, walang pagkakaiba. So, dito tayo ngayon sa kapanahonan ng, sabi nila, ni Jesucristo. Okay? Kung tama ang pagsunod ng mga Kristiyano o Katoliko kay Kristo, mali kami. Kung tama naman ang aming pagsunod kay Kristo, tama ang aming pagsunod, kami ang tama, kayo ang mali. Let us clear ba? Alam natin ang yung bagang point by point. Okay. Tingnan natin kung pagsunod kay Kristo. Si Kristo ay nagdasal sa Diyos. Di po ba? Nagdarasal siya sa Diyos. Yung namatay na nga siya ayon sa Biblia, sabi niya, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? At si Kristo ay nagsamba sa isang Diyos. Tumatawag sa nag-iisang Diyos. Sabi pa niya sa Biblia, sa John chapter 17 verse 3, sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay. Ikaw, sinasabi ni Kristo, ikaw, sino yun? Nandun sa langit. Okay? Many times sabi ni Kristo, ako'y tao. Bakit ninyo ako'y papatayin? Ito'y hindi ginagawa ni Abraham. Ako isang tao. Bakit niyo gusto niyo akong patayin? Juan 8:40. Ako isang tao, sabi ni Kristo. Si Kristo ay nagdasal sa Diyos. Dapat sundin natin si Kristo. Dahil the Christian claim, sila ang sumusunod ni Kristo. Kami naman, mga Muslim, sabihin namin, kami ang sumusunod ni Kristo. Bakit? Paano magdasal si Kristo? Nagdasal ba si Kristo? Tumatayo, lumuluhod, or nagpatira pa sa lupa? Ayon sa Biblia, sa Matthew 26, versikulo 39, si Kristo nagdasal at nagpatira pa, humihingi ng tulong sa Diyos. Nagpatira pa si Kristo. Sa Bisaya, naghapa. Nagpatira pa. Sinong Kristiyano, kung magdasal sila, ay nagpatira pa? Sino ngayon ang sumusunod kay Kristo? Katoliko, nagpatira pa, o ang Muslim ang nagpatira pa? Muslim. Si Kristo ay nag-aayuno. Ayon sa Biblia, biblical itong pag-usapan natin. Si Kristo ho ay nag-aayuno sa Matthew 4, versikulo 1 hanggang 10. Mabasa natin yung si Kristo, yung sinusubukan siya ni Satanas at siya pagkatapos ng pag-aayuno. Walang pumapasok sa kanyang lalamunan, kanin man o tubig, walang pumapasok sa kanyang lalamunan. Nag-aayuno si Kristo. 40 days and 40 nights. Okay. Sabihin man nila, hindi naman 40 days sa inyo yun. Sa amin, at hindi naman 40 nights kasi wala kaming nights. Okay, wala kaming nights, day lang. Pero sa aming pag-ayuno, nag-ayuno kami every Monday. Even today, I'm fasting, alhamdulillah, every Monday and Thursday. And a month, at least 8 beses kami mag-ayuno sa isang buwan. At sa panahon ng Ramadan, nag-ayuno buong buwan. 30 days, 29 days sa buong buwan nag-ayuno ang mga Muslim. Pag hindi siya nag-ayuno, ay lumabag sa batas. Tungkol sa pag-ayuno sa mga Muslim, walang tubig, walang kanin pumapasok. Katoliko, pag nag-ayuno, ang karne ang bawal lamang. Pwede makakain ng pandesal, pwede kainom ng tubig, itlog, o ano. Ang karne lamang pinagbabawal sa panahon ng pag-ayuno ng mga Kristiyano. Tanong, ilang araw? Inuutos po ba ng pare na mag-ayuno kayo? Kailangan sa isang buwan mag-ayuno kayo? Sundin ninyo dahil si Kristo ay nag-ayuno isang buwan? Wala. Ngayon ang mga Muslim mag-ayuno, sinong sumusunod kay Kristo? Tanong. Si Kristo namatay ayon sa Biblia. Paano niligpit yung katawan ni Kristo? Binalot sa tela at nilibing. Di ba si Kristo yung namatay, madam? Di ba? Siya ay nakabalot lang. Ang mga Muslim, pag namatay, binabalot rin. Kaya siguro nakakita na kayo Muslim na binabalot namatay. Tungkol sa patay na katawan. Sino ang nakasunod? Katoliko o Muslim? Muslim rin. Si Mama Mary, kababaihan ni Kristo, including si Mama Mary. Kailan natin nakita ang buhok ni Mary lumalabas? Di ba si Mary nagtabon kanyang na may tumbong siya sa ulo niya, mahaba ang damit ni Mary, lampas sa tuhod.
maluag at mahaba at nagtatakip ng ulo si Mary. Kailan natin nakita si Mary nga bukas kita yung buhok niya? Ano ang tunay ng mga Muslim pag naglalakad? Di ba nagtabon ng buhok? Mahaba, maluag, di ba? Parang walang maakit sa kalsada bang makakita. Ang babae kapag maglakad ngayon naka leggings, naka short, bakat na bakat ang damit. Sino nagkakasala? Ang mga tao nakakita. Bakit din sila nagkasala? Dahil din sa babae. Whereas ang mga babae ngayon ng mga Muslim pag naglakad, nagtakip. Tungkol sa mga kababaihan, sinong nakasunod? Romano Katoliko o mga Muslim? Muslim. Muslim pa rin. Okay. Kung isa-isahin ko, hindi matatapos eh. Kung isa-isahin ko, ang sinusunod ng mga Muslim kay Jesucristo, hindi matatapos sa isang oras. Sobrang dami. Sa dami. Okay. Kung tama kayo nga hindi sumusunod, mali kami na sumusunod, yan, gamitin natin ng logic. Siguro, mali kami dahil kami ang sumusunod. Ha? Or tama kami dahil kami ang sumusunod, mga Muslim. So, ang Katoliko, tama rin na hindi sumusunod. So, aminin natin kung tama. Black and white po ba? Kung aminin natin nga, tama kayo mga Muslim, tama rin kami, eh, useless yung kay Jesus Christ na sabi niya, sundin niyo ako. Kung kayo may pagmamahal sa akin, sabi ni Jesucristo, mahalin niyo ako at sundin niyo ako kung kayo may pagmamahal sa akin. Di ba? Si Jesucristo ay nagdasal sa Diyos. Ha? Kailan nag-utos si Jesucristo, masambahin ninyo ako. Ako ang Diyos, nag-iisang Diyos, sambahin ninyo ako. Sambahin niyo ako, nagsabi si Jesucristo. Kailan na? Saan sa Biblia? Nga si Jesucristo nagsabi, sambahin ninyo ako ay isang Diyos. Wala. Ngayon ang mga Muslim, respeto, galang ni Jesucristo bilang propeta at hindi sumasamba. Ang mga Katoliko ay sumasamba kay Jesus. Sino ang sumusunod ngayon? Nga si Kristo, alang-alang sa amin, propeta. Sa mga Kristiyano, sa Katoliko especially, si Jesucristo ay Diyos. Sino ang tama in between itong dalawa? Si Jesucristo ay propeta, sugo ng Diyos, or si Jesucristo mismo Diyos? Sa itong dalawa, sino ang tama? Kaming Katoliko, sabi Katoliko ang tama. Mali tayo mga Muslim. So yun ang clarification. Na, kung mga bagay, isipin natin dito sa mundo, kahit sabihin natin tayo walay sakit, lilisan din tayo. Ibig sabihin, mamatay din tayo. Okay? Kundi man tayo mamatay sa sakit, mamatay tayo sa tanda, sa edad natin, mamatay tayo sa aksidente, mamatay ang tao dahil kung hindi tayo mamatay, imposible yun. Hindi tayo mamatay. Mga mayaman, sila ni Marcos, sila ni kilalang mga Hitler, patay din sila, nawala sila. Mamatay din tayo. Walang isang taong nakakaalam kailan tayo mamatay. May mga tao na walang sakit pero namatay. Bakit? Dahil ang kamatayan walang pinipili. May sakit ka, wala. Kasi bago isinilang ay nalista sa aming paniniwala. Bago tayo isinilang o wala pa tayo sa sapupunan ng ating ina, mayroon na tayong ending kailan tayo matapos. Sabi nga sa katuruan ng Islam, ang tubig, ilang litro mauubos mo ay nakatala na. Ilang kilong bigas mauubos mo ay nakatala na. Hindi yan masubra, hindi yan makukulang. Pagkatapos talaga patay ang tao. Sabi niya, wala mang sakit dahil doon ang kanya. Sabi niya, ang oras. Sinong nagtakda ng oras? Ang Diyos. So, ang lahat ng bagay, pinaghandaan natin. Galing tayo ng Manukan, pupunta dito, naghanda. Handa tayo ng damit. Handa tayo ng anong dalhin sa barko. Mag-aral, examination bukas. Maghanda tayo, mag-study. Lahat ng bagay, pinaghandaan. Abroad man tayo, paghandaan natin. Pero may isang bagay na hindi natin alam, hindi pinaghandaan. Ang lahat ng bagay pinaghandaan. Mag-asawa ka man, o kamatayan pinaghandaan. Ang kamatayan lamang ang hindi pinaghandaan. Bakit? Hindi natin alam Ang mga lahat ng bagay na pinaghandaan natin, alam natin kailan tayo alis, kailan tayo babalik. Pero yung isang bagay na darating sa atin na walang isang nakakaalam, walang naghahanda.
Sa araw ng paghuhukom, sino kaya ang masisisi? Ang Diyos o tayo? Mga tao. Mga tao. At kung naniniwala tayong mamatay tayo, isipin natin sa kamatayan, sa kabilang buhay dahil may investigasyon. Mayroong investigasyon eh. Mayroong judgment day. Tanungin ako ng Panginoon. Ano bang relihiyon mo? Pwede mo bang sagutin ang Diyos? Panginoon, sorry po. Hindi naman importante ang relihiyon eh. Can you answer that to God? God give. Mayroong religion, nasulat sa Biblia, nasulat sa Quran, na mayroong salitang relihiyon. Mayroong salita na relihiyon, na ingatan niyo itong relihiyon, ito ang relihiyon na ito. Nasa Quran yan, sa Biblia. So, ang tanong ngayon, tanongin ikaw, sumusunod ka ba kay Jesucristo? Sa itong pinag-uusapan, anong isasagot mo? O Panginoon, sumusunod ako. Nag-ayuno ka. Ha? Nagpatira pa ka ng dasal. Sinusunod mo siya bilang sugo at propeta. Anong isasagot natin? Panginoon ang nagtatanong. So, sabi nga, walang nagpakilala sa amin. Hindi naman kami sinasabihan ng ganun. You have the reason. Dahil walang nagsabi sa inyo. Pero ngayon nagsabi na kami, tapos na. Wala nang tapos na sinasabihan. So, kung naniniwala tayong na may Diyos, dapat sundin natin. Igalang natin ang Diyos. Sundin natin. Kagaya ng naniwala tayo may nanay tayo. Ha? Ikaw, naniwala ka may nanay. Dapat kung ano ang ibigay ng advice ng nanay, makinig tayo. Di sin, kung maniwala tayo na may Diyos, kung anong inuutos ng Diyos, kung naniwala tayo, sundin natin. Sabi ng Diyos, huwag kakain ng kakain ng baboy. Sa Quran at sa Bible, nagsasabi ang Diyos, huwag kakain ng baboy. Sabihin naman ng iban, masarap kasi ang litson, Panginoon eh. Sa Biblia, Leviticus 11:7, bawal ang baboy, nakrumal-dumal na hayop, huwag niyong kakainin. Sa Isaiah 66, verse 16, 17, and 18, susunugin sa Diyos ang mga taong kumakain ng baboy at daga. Sa Biblia. Nandun pala sa Biblia. Hindi sinasabi ng pare, dahil pare kumakain ng, kumakain din ng baboy. Masarap daw ang baboy. Sabi naman ng iba, bakit nilikha ang baboy? Bawal. Masarap naman. Balik tayo kay Adan at ni Eva. Sino naglikha sa punong kahoy? At pinagbabawalan sila ni Eva. At pinagbabawalan sila si Adan at si Eva. Huwag kayo kakain ng kahoy. Sino ang lumikha sa punong kahoy? Ang Panginoon. Nilikha niya ang punong kahoy. Bakit niya pinagbabawal? The same as, nilikha niya ang baboy. Bakit niya pinagbabawal? Ang totoo, ang ating violation, hindi sa pagkain, kundi against the law. Yung pagsunod, hindi mo siya sinusunod. Hindi mo siya sinusunod. Yun ang kasalanan. Kasabi niya, wag sinuway mo. Yun ang kasalanan. Dahil hindi ka naman mamatay, kumakain ka ng baboy. So, masarap pa nga, sabi niya. Pero ang violation mo doon, yung lumabag ikaw sa batas ng Panginoon. Mother, tulgon man ka. Maniwala ka may Diyos na isa. Tatlo ang Diyos. Mangutana ako sa imo karon na. Just dialogue para malaman natin. Mas maganda yung magtatanong para mawala yung antok. May Diyos po kayo. Sino siya? Sabi mo mga totoo ka. Yes. Jesus? Si Jesus. Ayan ang totoo. Ikaw din. Pangalan mo? Lorraine. Lorraine. May Diyos ikaw, di ba? Sino ang Diyos mo? Almighty God. Almighty God. Hindi kayo pareho. Si Jesus, Almighty God. Anong pangalan niya? Yung Diyos mo? Wala siyang pangalan. Walang pangalan. Pero sabi ni Kristo, Our Father, which art in heaven, hallowed be your name. Ama namin, Diyos namo, na sa langit, pagdalayigon ang imong pangalan. Pangutanoon ka, imong kawa man si pangalan. To whom I believe? Jesus Christ or you? Nga si Kristo nagsabi na may pangalan ng Diyos. May pangalan. Pero ang problema, hindi mo alam. Masabi na, hindi ko alam. Kaya si Jesus. Mother, si Jesus ang iyong Diyos. Magtanong ako sa iyo. Yung wala pa si Jesus, isinilang. May Diyos na, wala. Wala pa si isinilang ni Mary. Yung hindi pa siya isinilang ni Mary, wala pang Jesus sa madaling sabi. May Diyos na, wala. Wala. Ayaw. Wala? Meron. Siya ang naglikha. Kung yan ang paniniwala mo, ang paniwala niya,
May Diyos ho, yung hindi pa sinilang si Jesus. Meron o wala? Sinong una? Ganito, si Adan or si Jesus? Sinong una? Si Adan or si Jesus? That, Si Adan. Sinong una? Si Adan or si Maria? Adan. Si Adan. Ibig sabihin, na may Diyos si Maria, may Diyos si Adan, may Diyos ang mga tao noon, wala pa isinilang si Kristo, may Diyos na. Eh kung Diyos din si Kristo, ilan ang Diyos mo? Dalawa. Ang tanong, ang Diyos ba'y mamatay? Pwede bang mamatay ang Diyos? Ader, nagtanong ako sa iyo, ang Diyos ba pwedeng mamatay? hindi. Hindi. Pero si Kristo namatay. Lansang sa cross. Gilansang sa cross. Namatay siya. Pero ang Diyos hindi mamatay. Sinabi ng Biblia, hindi mamatay. Sa 1 Timothy, nagsasabi dyan na ang Diyos. O no, 16, sinasabi nga ang Diyos ay walang kamatayan. God is eternal. Walang kamatayan ang Diyos. Si Jesus namatay. Imagine kung ikaw si Mary, anak mo si Kristo. Nagsususo sa iyong dibdib. Isip mo kaya, ito ay isang Diyos? Siyempre, nag-iibak yun si Kristo. Nagwiwiwi si Kristo. May isip mo kaya, kung ikaw si Maria, nagwiwiwi ang Diyos? Huwag niyong istorbuhin, nawiwi ang Diyos. Nag-iibak ang Diyos, huwag niyong istorbuhin. Ayun, kung ikaw si Maria, makaisip ka kaya dito sa dibdib mo? Diyos ito. Hindi. Diba? Wala pa mang bibiron noon eh. Wala pa mang gatas eh. Sa dibdib talaga masumususo. Ay Diyos ito. Walang si Kristo, hindi man kailan hindi siya nagtuturo na siyang Diyos. Ang nagtuturo itong mga tao. Sa Almighty naman sa iyo, okay lang sana. Pero ang problema, walang pangalan. Pag tinatanong ka, Lauren, pag tinatanong ka, kilala mong tatay mo? Alam mong pangalan ng tatay mo? Alam. Kung hindi mo alam, problema, di ba? Pag sinabi mo ngayon nga, hindi ko kilala yung tatay ko eh. Hindi ko alam ang pangalan niya. Eh, nakakahiya at magtataka tayo. How about God? Which is more important? The Father, physical Father, biological Father, or itong tinatawag natin yung Diyos na Almighty? Mas paniniwalaan natin. At sabihin lang natin na wala siyang pangalan or wala siyang imposible. Mayroon. Pero bakit hindi natin alam? Dahil hindi tinuturo ng mga kulang eh. Mayroong kulang na tinuturo. Another thing yung katuruan ng Christianity. Si Adan may anak. Sinong anak ni Adan? Si Cain at si Abel. Pinatay ni Cain si Abel. Di ba? Lalaki ito eh. Si Abel, lalaki. Si Cain, lalaki. Pinatay ngayon si Abel. Bakit dumami sila? Walang katuruan sa Christianity. Bakit dumami sila? Kung may anak naman si Seth, pangalan, pangatlong anak ni Adam, lalaki rin. Mayroong kulang na katuruan na hindi tinuturo. Ang katuruan ng iba, si Kristo ay nagpakamatay sa cross para tayo masalba, matubos. Di ba? Si Kristo nagpakamatay. Narinig nyo yan? Na si Kristo ay nagpakamatay. Ikaw rin, narinig mo? Anong English na nagpakamatay? Suicide. Suicide. Do you believe your God suicide or Jesus Christ whom you love nag-suicide? Kasalanan po ba mag-suicide o hindi? Kasalanan. Kung si Kristo yung nagpakamatay, kasalanan. Nagkakasala si Kristo. Patay. Sabihin ng, si Kristo, wala siya inosente, nagpakamatay. Imagine, walang kasalanan si Kristo. Ako may kasalanan. Milyon ang may kasalanan. Tapos, nagpakamatay, yung walang kasalanan. Purwa. Pwede ba yun? Ngayon, example. Kayo, example lang kayo kamag-anak niya. Kamag-anak ni Hamza, nanay, kapatid. Hindi kayo mag-Muslim. Nanatili kayo nga hindi kayo nag-hijab. Nanatili kayo kumakain ng baboy. Nanatili kayo hindi sumusunod ng Kristo. Parang matino kayo, magpakamatay yan.
Magpakamatay siya para titino kayo. Tama po ba? Hindi. Hindi pwede. The same as God is Jesus Christ. Kung ang mga milyon-milyon na mga tao masasama, hindi nagbabago, nagpakamatay si Jesucristo. Ang tanong, noong nagpakamatay siya at hanggang ngayon, wala nang kasalanan ng tao. Mas dumami pa nga eh. Ha? Ang mga tao noon, walang mga drug lords, walang mga drug addicts sa kapanahonan ni Jesucristo. Walang mga transgender, ang dami na ngayon. Walang kasal sa lalaki, babae sa lalaki. Ngayon, may kasalan na, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ang kasalanan ngayon, matindi na. Babalik si Jesucristo at magpapako muli. So una, maniwala tayo nga ang Diyos ay si Allah. Bakit? Pag sinabi nating Almighty, English yan. Ano ba sa Bisaya? Tagalog. Pag sabi nating God, English. Diyos, Espanyol. Saan ba isinilang si Jesucristo? Sa Amerika, sa Pilipinas, o sa Middle East? Jerusalem. Sa Jerusalem, sa Middle East. Ano ba ang Diyos doon? Ano ang pangalan sa Diyos sa Middle East? Doon sa Jerusalem. Ano ang Diyos sinasamba doon? Jesus po ba? Allah. Doon sa Middle East, ang sinasamba ng mga tao, ma-Christian man siya, ma-Hudyo man siya, ma-Muslim man, doon sa Middle East, ang sinasamba ay Allah. Siya ay hindi natutulog, hindi nagugutom, siya ang Diyos ni Adan, siya ang Diyos ni Iba, sa lahat ng mga sugo at propeta, siya Allah ang nag-iisang Diyos lamang. Dito, nasanay tayo, God. English yan eh. Bakit hindi natin ibalik sa tunay na pangalan niya? Dahil ang pangalan niya talaga ay si Allah. Tanggapin natin na siya ay nag-iisang Diyos, na siya ay hindi nagugutom, hindi namamatay, at ang pangalan niya ay si Allah. Tanggap niyo yan. Ang pangalan niya si Allah. Kasi pag sabi mong Almighty, English yan eh. Naging Amerikano na ngayon ng sabihin man natin, Almighty, makapangyarihan sa lahat. Hindi yan pangalan eh. Title lang yan. Title lang, di ba? Pag sabi ng Almighty, title lang. Gaya namang teacher, engineer, mga title lang yan. Almighty, hindi yan pangalan. Ingon si Jesucristo. Pagabalaanon imong pangalan, Diyos ko, hallowed be your name. May pangalan. Ang pangalan niya ay si Allah. Hindi si Jesus, hindi si Jehovah, hindi si Yahweh, kundi ang pangalan niya ay si Allah. Mahirap ba tanggapin kung sabihin namin na tanggapin ninyo si Allah, ang pangalan niya, ang Diyos na lumikha sa lahat ng sanlibutan? Mahirap, mabigat ba tanggapin? Hindi naman kasi yun yung paniniwala din ng Islam. Islam. Paniniwala ng Islam. At yung paniniwalang mali, iwanan natin kung mali. Kasi kung mali itong amin, sundin namin ang sa inyo. O pag sinusunod, Mother, si Jesus namatay, paano yung maging Diyos namatay? Nagpakamatay pa. Tapos sa iyo naman, iwanan namin si Allah. Example lang, susunod kami sa iyo. Sabi mo, Almighty. Hindi naman pangalan yun eh. Si Jesucristo hindi nagturo ng, si Jesucristo ay nagturo ng pangalan ng Diyos. Okay? Sabi nga, woes to the people who are using the name of the Lord in vain. Kung ginagamit mo ang pangalan ng Diyos in vain. Mother, tanggap mo nga si Allah ang Diyos. Hindi na si Jesus dahil namatay si Jesucristo. Ang Diyos ay walang kamatayan. Kaya ako ay saludo lamang sa iyo. Respeto kayo sa amin at minamahal ka sa iyong anak. Be respectful sa iyo. Pero nilabanan mo ang antok mo, mas saludo kami sa iyo dahil alam namin inaantok ka pero nilabanan mo pa rin ang antok para makakarinig sa mga salita ng Diyos. So hindi na namin patagalin. Tanggap mo ba na si Allah ang Diyos? Siya ang lumikha sa sanlibutan. Siya ang Diyos. Tanggap mo ba ang Diyos isa lamang? Hindi dalawa, hindi tatlo. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ikaw rin, tanggap mo ang Diyos ay walang kamatayan. Ikaw, tanggap mo. Okay, walang kamatayan. Okay? Isa-isa, step by step. Huwag kang matakot sa katotohanan dahil ito naman ay parang pinapakita lang min sa inyo dahil kung tama ang amin, sundin natin. Kung tama ang inyo, iwanan namin ito, susunod kami sa inyo. That's why meron tayong katanungan dito. So kung ganun, maniniwala po kayo na si Jesucristo ay pinadala ng Diyos. Si Jesucristo ay sugo at pinadala siya ng Diyos sa lupa para ang si Jesucristo ay magturo
kung ano ang tama, ituro niya sa tao. Naniwala kayo na pinadala siya sa Diyos. Oo. Siya mismo nagsabi. Sabi na daw sinasabi ni Kristo. John 17:3, sabi niya, ito ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos, at si Kristo na iyong pinadala. Anan sa Biblia si Kristo na iyong pinadala. So pinadala, maniwala ka na pinadala. Of course, pag pinadala ka, hindi ka Diyos. Ang nagpadala sa iyo, yun ang Diyos. Pwede bang ipadala na, pwede bang ang pinadala ay utusan lamang? Utusan siya, servant. According to the Bible, Jesus Christ is a slave or a servant of God. Acts chapter 3, verse 13, si Kristo is a servant of God. Servant of God. So, paano siya naging God? So, tanggapin natin si Kristo bilang servant of God, alagad ng Diyos, at pinadala ng Diyos. Yan ang katotohanan sa Biblia man at sa Quran, yan ang katotohanan. Nga si Kristo ay pinadala. Tanggap nyo, nga si Kristo ay pinadala. Ikaw, mother, tanggap mo rin nga si Kristo ay pinadala. Ha? Okay, tanggap. Isang hakbang na lang. Kung i-grade natin ang Muslim 1 to 10, balagay natin, i-graduhan natin ang isang Muslim 1 to 10, nandyan na kayo sa 85%. 85% na eh. Mabilang na kayo sa mga Muslim 85% eh. Kasi yun ang major nga mga fundamental teaching of Islam. Ang katapusan na lang, maniwala kayo nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano man ang aming sinasabi, ano man ang asal, nakikita mong mga mabubuti, hindi yung masasama. Ano mang nakikita mong mabubuti sa Muslim, yun ang aral ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Normal ang tao may mga masasama. Okay? Pero wag mong tingnan ang masama. Yung sabi nila nga, ang rusas daw ay puno ng tinik ang katawan, pero ang gandang bulaklak. Huwag kang tititig doon sa tinik, doon ka tititig sa bulaklak. The same as, ang tao, ang Muslim, may masamang Muslim. Huwag mo tingnan masama. Tingnan mo lahat ang kabutihan. Kung ano mang ginagawa ng mabuting salita, mabuting pag-aasal ng mga Muslim, yun ang turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakita kayo ng Muslim sa Sambuanga, yung mabuting Muslim, mabait na Muslim. So maniniwala kayo at tanggapin ninyo bukal sa kalooban na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang the last and final messenger. Siya ang katapusang mensahero. Magdasal kami 5 beses sa isang araw. Bakit? Turo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging mabait kami sa aming asawa dahil turo ni Prophet Muhammad. Nag-ayuno kami sa buwan ng Ramadan dahil yan ang turo niya. Hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya naririnig si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung mga sinasabi niya ngayon, yun din ang sinasabi namin. Yung aral niya, yun din ang pinangangaral namin sa inyo ngayon. So maniwala kayo, tanggapin ninyo nga si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katapusang sugo ni Allah. Tanggap ninyo nga bilang sugo si Prophet. Hindi siya Diyos siya ay sugo lamang ng Diyos. Tanggap nyo. Yun, tanggap mo nga si Muhammad ay sugo ni Allah. Propeta, sugo siya ni Allah. Kasi kung... may tanong lang po ako. Opo. Bakit may ibang Muslim nagsasabi na si Jesus ay parang version ni Muhammad sa Islam? Parang nagsasabi sila, parang iisa lang sila. Tama po ba yun or parang may... Bilang propeta, isa lang sila. Iisa lang sila. Bilang propeta, the same as isa lang sila. Okay. Ang bawat propeta, iba-iba ang assignment, iba-iba ang kuan ni Allah. Supposing, si Jesus Christ makabuhay ng patay. We agree. Kahit sa Quran, na-record na si Jesus Christ nakalikha ng, nakapagbuhay ng patay. Nakagawa siya ng ibon galing sa putik at lumipad ang ibon. Naging buhay na ibon galing sa putik. Nakagamot siya ng mga pitungin. Okay? Si Moses, nakagawa ba ng ganyan si Moses? Wala. Siguro nakagamot si Moses. Pero buhay ng patay, wala. Sino pa nakabuhay ng patay? Sila ni Eliseo, nakabuhay ng patay. There are 3 people na nakabuhay ng patay in the Old Testament. Okay. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga
milagro, himala na gawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Number 1, Quran. Ang Quran, the living miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran. You can touch, you can see. Quran. Why? It's a miracle. Dahil ang Quran ginagamit sa ekonomiya, sa politics, sciences, sa grammar in Arabic. Ang Quran is the basis of life sa isang tunay na Muslim. 1,400 years ago. It's very impossible nga 1,000 of years. At until now, yung aklat na yan ay hindi binabago. Normally, Walang ibang version. walang ibang version ang tinatawag na Quran. Okay? At ang Quran, hindi na-edit, hindi dinagdagan, hindi binabawasan. Yan ang unang milagro ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito. Quran. Ito ang Quran. Okay? Arabic, the first revelation in Arabic. And until now, it's Arabic. Kung mayroon mang translation, nandoon sa kabila, mayroon akong translation. The other translation here in English, ang Arabic dito. So if the translation committed mistake, na wrong in the translation, could be easily be corrected dahil sa original writing in Arabic. Pero sa Bible, how do you know na tama ang translation? There's no original of the Bible. Mabasa mo lang, Tagalog na lahat. English na. Revision. Revision pa, ni-revise nila ang Bible. So ikaw, mother, tanggap mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang katapusan at sugong propeta. Tanggap mo. Si Sir Stan, ang yamang mo, kasing ginawa na niya ba, kung mga Muslim sila, siya, malayo na iyang pagmahal ni Kristo, pagsamba, kung mas musamot pagani. Kung actually, sa aking sinasabi, kung ikaw Muslim, mas lumapit ka kay Kristo sa tamang paglapit. Tingnan mo, nagpabalbas kami. Maghanap nga kayo ng pare sa Kristiyanong may balbas. Bakit? Mahal namin si Kristo. Ginagaya namin si Kristo. Nagpatira pa kami, nagdasal kami, nagpatira pa. Si Kristo nagpatira pa. Nagpatira pa kami, kagaya ni Kristo, dahil mahal namin si Kristo. Nag-aayuno kami. Dahil nag-aayuno din si Kristo. Sino ba ang talagang nagmamahal? Yung salita lamang nagmamahal, walang gawa? Or kami mga Muslim, nagsasalita kami at gumagawa. Sumusunod. May mga Kristiyano, they love Jesus Christ too much. Pero sumusunod ba sila? Kumakain sila ng baboy. Si Jesus Christ, kailanman hindi kumakain ng baboy si Jesus ni Kristo. Yung namatay na sila, hindi man kagaya ng pagkamatay ni Kristo. Si Kristo ay hindi ni balsama. Si Kristo. Ano bang makaya mo ngayon? Pagtanggap kay Allah bilang Diyos. Pagtanggap kay Jesus bilang sugo at propeta. Pagtanggap kay Prophet Muhammad, tanggap man lang, paniniwala at pagtanggap. Wala pang ang gawa yan. Paggawa ay talagang pag may baboy, hindi ka kakain. So, gawa na yun, naniniwala ka na. Hindi ka na lumalabag. So, gawa na yun. So, supposing, nagtatanong ka, paano ba magdasal? Step by step, paano ba magdasal? Sa Islam, step by step. Hindi ka kagad, kami nag-Muslim, hindi man kaagad nalalaman namin in 1 day, 1 month ang Islam eh. Para bang bata, bago matutong maglakad, tumatayo, nadadapa. Tumatayo, nadadapa. Nagsasalita, nabubulol hanggang magaling na magsalita. Ganon din ang sa Islam. Pag ikaw ay mag-Muslim, ay para kang bagong isinilang. Nang ibig sabihin, step by step, hindi mo kaagad makukuha. Len, ikaw ngayon, handa mo nga si Allah ang Diyos, tanggapin, si Jesus bilang sugo at propeta, si Muhammad bilang sugo at propeta, tanggap mo. Itong tatlo sinabi ko. Magtanong kayo kung hindi nyo tanggap, ayaw namin. Magtanong kayo. Mother, bakit mabigat sa iyo pagtanggap nga si Kristo ay sugo at propeta? Tanggap mo ba nga si Kristo ay sugo ng Diyos? Pinadala ng Diyos, tanggap mo? O hindi? Huwag kang matakot dahil hindi ka naman namin pipilitin mag-Muslim. Bukal lang sa kalooban mo. Basta ang aming obligasyon, nagsabi sa iyo ang totoo. Kasi kung tama itong amin, sundin itong amin. Kung tama ang inyo, iwanan namin ito at sundin sa inyo. Ikaw, Loren, palagay mo kaya, tama yung sinasabi namin? O mali? Tama si Jesucristo na siya ay isang sugo lang.
Sugo. Oh. messenger. Oh. At si Muhammad at si Jesucristo, pareho sila sugo. Walang pagkakaiba. Sinusugo, pag yung wala na si Jesus, ando na sa langit, ang kasunod ay si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sugo din siya. Yung anumang utos ni Jesus, yun din ang utos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdarasal sa mag-iisang Diyos, walang pagkakaiba. Pagkilala bilang propeta. Mother, ready ka na mag-Muslim? Huwag kang matakot. Hindi pa? Hindi pa. Sige, step by step. Ikaw rin. Handa ka na? Malalaman. Okay, handa. So, continue lang ha. Continue. Hindi man madali magtanggap dahil siyempre Kristiyano kayo, mabibigla. Tapos, pag-aralan mo lang. Yung sinasabi namin ba tama o mali? Kasi kung tama, you decide. Kasi wala namang nakakaalam sa buhay natin. Hindi natin alam. Ha? Sa kabilang buhay, magsisisi tayo. Hindi naman nga ibig sabihin nananakot ako. Pero, una, paghandaan natin sa lahat ng oras. Kaya sabi ng Allah sa Quran, ang pagtulog ay kaunting kamatayan. Ang pagtulog, katulugon ba? Kamatayan. Pero maliit na kamatayan. Yun ang Allah sa Quran. So, inshallah, it's up to you. Okay? So, you will give you time. Inshallah, sana sa sunod na kita, si Mother ay ready na. At bago si Mother ma-lecturean natin, next time, patulugin mo muna. At pinakain mo na ba? Mama. Tapos na. So, maraming salamat. Sorry, Mother, na-istorbo ka namin. Wala. Baka Wala, na-istorbo ka. wala, istorbo. Thank you kayo, thank you kayo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanggang dito na lang tayo mag. Okay? Salamat. you. Again, thank you very much. Thank you, thank Salamat po you. sa pag-imbita. Okay. Salamat din na pinaunlakan ninyo yung invitation namin. Okay? Inshallah. May Allah protect you and narinig